Okay, so welcome back sa ating panibagong video, panibagong tips, panibagong tutorial para sa karamihan. Bakit karamihan? Para sa manggagawa, contractor, engineer, architect, tapos mga client natin. So itong video na to gagawin natin para sa kaalaman ng karamihan. So sabi ko nga kanina, kahit kay engineer o kay architect, ina-apply nila to. So hindi ko na kailangan ituro sa kanila. Kumbaga, ina-apply lang po nila. So, i-adapt lang natin yung kaalaman na to para sa karamihan. So, bakit nga ba, mga kamusta, no? Itong idea na to, mga kamusta, isang pakinabang na para hindi doble trabaho, hindi kawawa si client, at the same time, hindi rin kawawa si contractor, si engineer, si architect. Lahat na magagawa, hindi magiging kawawa. Maliban kung walang pakialam sa ganitong uri ng trabaho. Bakit nga ba? So, dito mga kamasa ko, napapansin nyo na finish na, or hindi pa pala na finish, natapos na yung ceiling. Ngayon, painting works tayo. Pero kung napapansin nyo, may mga nakalawit na rin ng mga wire. So, ibig sabihin, paggamit ng mga metal frames, mga kamasta, dapat yan sumasabay yung electrical. Bakit nga ba? Hindi kasi pwedeng tungtungan, hindi advisable na tutungtungan, maliban kung gumamit ka ng mga bakal na kunwari 2x2, 2x3, 1x1, o kaya naman kahoy na 2x2. So yun yung mga sinaunang mga materyales na ginagawa. At the same time, kapag ka metal naman, sinasabi nila para mas matibay. Pero meron tayong ginagamit na metal na kung saan metal firing, carrying channel, wall angle, na kung saan napaka-convenient, napakadali lang gawin. At the same time, ito yung ginagawa natin para mas mabilis mag-disenyo. So yun na po kasi yung mga kagamitan na meron tayo ngayon na talagang kailangan natin i-adapt. Kasi nga ito, kumbaga dinesign to para sa kagaanan ng building natin, lalo na kapag high-rise building yan. Syempre hindi ka nagagamit ng mga materials na mabigat, na magpapabigat sa mga project natin o kaya ginagawa natin. So yun yung kadahilanan yan. At the same time, mas madali kasi siyang magdisenyo. Ngayon, ang ginagawa natin dyan, mga kamusta, bakit nga ba pinag-uusapan natin yon? Kasi nga yung paggagawa ng electrical, mga kamusta, maliban kung meron kang runner, tinatawag natin na runner o kaya daanan, ay pwede kang tumungtong. Pero dito sa paggamit ng metal ay hindi, or metal frames ay hindi siya advisable na tutungtungan, kaya dapat sinasabay mo yung electrical. So habang kinikisamahan yan o kaya frame, dapat sumasabay electrical, and then yung pagmamasilya na rin sa mga inner groove. Yan. Inner groove o kaya naman yung mga cove design natin. So, binabanggit ko tong mga bagay na to, mga kamusta, kasi ito yung mga pangunahing mauuna sa pagpapagawa ng finishing work sa iyong tahanan. So, hindi po pwede na sabihin mo na hindi mo magagasgasan si tiles kung sakaling nauna, o kaya naman marurumihan si wall kung sakaling siya yung mga nauna. So, yun yung mga kailangan natin i-consider. Kasi nga, ang ginagawa natin dyan, inuuna natin yung kisame, pinipinturahan na rin siya, nilalagyan ng electrical kung sakaling yan yung budget ni client na kung saan, okay, ito muna. Kasi nandito yung budget natin na talagang pinakamadali. Which is, nire-recommend ko rin na dapat nauuna lagi yung kisame, sinasabay electrical, sinasabay yung pintura, susunod yung wall, tapos mahuhuli yung tiles. So, yun yung mga kailangan natin i-consider. Bakit nga ba? Kasi hindi po pwede na masisira yung tiles dahil sa ganyan. Dahil sa tungtungan o kaya mga kagamitan na po pwedeng mahulog kapag ka ikaw ay nagkikisame. Kahit sabihin na natin na may mga holder tayo, kahit na may gulong tayo, so hindi mo masasabi na 100% na maiingatan yung tiles. So, kung kayo mga client, mayroon na kayong mga tiles, huwag nyong sisisihin si susunod na manggagawa kung sakaling nahuli yung kisame ninyo na bakit hindi nyo iniingatan, ganyan-ganyan. To be fair, mga kamusta, dapat considerable na if ever na magasgas yung flooring, hindi dapat na sinisisi sa manggagawa, maliban kung wala siyang pakialam. No? So, yun yung para sa mga client natin. So, dapat intindihin din natin. So, minsan kasi ang kasalanan natin ay hindi tayo nagkakaroon ng kunwari, yung humihingi ng advice sa mga manggagawa. So, dapat yan, unahin nyo lagi yung kisame, pintura, electrical, para hindi kawaway yung flooring natin. So, kagaya nito, nahuhuli yung wall. So, wala ang problema kung nahuhuli si wall. Ang gagawin na lang natin dyan, ipapa-prepare natin and then tiles. Yun yung ginagawa natin, mga kamusta, no?
So, kung mapapansin nyo, ito, pwede na i-finish yan. Pero kung sakali man, mga kamasta, ay aayusin na muna natin lahat yan. Kasi sabi ko nga kanina, itatiles natin to. So, ibig sabihin, hindi pa natin siya ipa-final coating, kundi meron tayong final coating if ever na meron na tayo yung tinatawag na turnover. O kaya naman, prepared na iti-turnover na natin. Okay? So, sana maintindihan ninyo at para mas maintindihan, hindi lamang po sa ating mga manggagawa, kundi sa ating mga kliyente. Thank you.